Welcome po sa SOL 2. Amen. Tayo po ay nasa topic pa rin ng intercession. At lesson 1.3 intercession, ang subtitle po ay Fasting and God's Word. Ang fasting po at ang salita ng Panginoon ay part ng ating intercession. Ang objective po natin sa lesson na ito ay to understand the basic spiritual disciplines for intercession. And letter B, to explain the connection between fasting and intercession. Ito po ay magkakonekta talaga palagi. Letter C, to explain the connection between God's Word and intercession. Yun din po ay connected sa intercession. Parehas connected yung fasting and the Word of God. Amen? Fasting, mga kapatid, isa po sa mga, sabi nila, mahirap na discipline pagdating sa intercession. Double denial ng flesh. Yung pag-pray pa nga lang sa totoo lang, mga kapatid, ay pag-deny ng flesh kasi you have to focus on the Lord. Pag mag-pray ka, kakalimutan mo yung mga bagay-bagay. Di ba? I-deny mo yung flesh mo. Lalo na kapag nag-fasting ka. Kasi ibig sabihin ng fasting, you will spend long hours in prayer without food, without physical food. Amen? Kahit na double denial ng flesh, mga kapatid, dito po ay greater in result. Dahil yung focus po kapag nag-fasting ka ay mas matindi. Ang binibigay ng fasting na focus sa buhay ng isang nananalangin. Amen? I believe that kasama ang fasting at ang Word of God sa pagiging effective na intercessors na mga cell leaders. Sino po mga cell leader dito, mga kapatid? At yung mga aspiring na cell group leaders. So welcome po pala ulit, mga kapatid. Ito pong session na ito ay para sa mga cell leaders at sa mga aspiring na cell group leaders, mga kapatid. Amen? Kasama po ang fasting sa intercession, kasama po ang Word of God sa intercession. Punta po tayo sa exposition ng fasting. Ano ang purpose at resulta ng fasting sa intercession or sa buhay Kristiyano? Letter A, mga kapatid. Ang purpose ay we fast to please God. Maliwanag, mga kapatid, pag sinabing fasting, pag sinabing fast, ipagpapaliban mo yung pagkain para makapag-pray ka, makapag-concentrate ka mabuti sa panalangin. Amen? Nagawa na po ba natin yon? Sino po yung sumama ng fasting natin itong first week ng January? Amen? Napaabuti po ng Panginoon. Pagpapalain tayo ng Panginoon dahil inuna natin siya. Itong buong taon na to, sinik natin ang Panginoon, ang guidance ng Panginoon. Amen? We fast to please God. Sabi po ng Zechariah 7 verse 5, pwede po natin buksan. Say to all the people of the land and to the priest, when you fasted and mourned in the 5th and 7th months, during those 70 years, did you really fast for me? For me. Sabi ni Lord, tinatanong niya mga bayan ng Diyos galing sa exile, mga kapatid. Amen? Nire-rebuke ni Lord dito yung mga Israelites nung galing sila sa captivity. Kasi for 70 years, they fasted. Every year. During the 5th and 7th month. Tinatanong ni Lord, God said, they just did it for themselves. Sabi po ng verse 6. Ituloy po natin verse 6. When you eat and when you drink, when you do not eat and drink, when you eat and when you drink, do you not eat and drink for yourselves? Kasama po yung fasting dyan, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon, ginawa niya para sa inyong mga sarili. Sometimes, mga kapatid, we only fast dahil may nakaschedule na fasting and church at inutos ng ating mga leader. Yun po ay napakaganda pag nag-participate ka. At least, ikaw ay naging kabahagi sa pananalangin ng iglesia. Amen? Sa gawain ng Panginoon. That's nice. Pero ang motive natin, mga kapatid, sa fasting must be more than just participating. Ano ang motive natin na nag-fasting tayo noong January? Sabi nung iba, kasi ang dami kong kinain nung Pasko at Bagong Taon. Hindi po yan ang tamang motive sa pag-fast, mga kapatid. Na gusto mo mag-fast para pumayat at para magbawas ng timbang. Amen ba, mga kapatid? Yun yung sinasabi ng Panginoon. Para sa akin ba talaga yung ginawa mong fasting? Minsan iba yung motive natin para na mabawas-bawasan yung timbang ko. May masasabi sa atin ng Panginoon pag gano'n yung motive natin. Parang yung nasabi ng Panginoon sa Israelites. Did you really fast for me? For me. Sabi ng Panginoon. Inulit pa niya. Amen? Our first motive is to pursue God and seek His face. Meron po isang preaching na napakinggan recently lang. Sabi nung pastor, yung fasting mo daw, nung sumunod ka doon sa invitation ng pastor para magkaroon ng congregational prayer and fasting, hindi pa daw counted yon kasi hindi ka nag-initiate
Yung totoong fasting mga kapatid daw. Although totoong fasting yan. Yung fasting mga kapatid na sinik mo si Lord talaga, ikaw yung nag-initiate. In the middle of your busyness mga kapatid at sa dami ng ginagawa mo, nagsabi ka kay Lord, Lord, gusto kong hanapin yung mukha mo. Yun yung gusto ng Panginoon. Although valuable pa rin mga kapatid na nag-participate tayo nun sa fasting ng buong ng congregation mga kapatid noong January 5 to 7 yun mga kapatid. No? So, importante mo mga kapatid na mag-fast din tayo na tayo nag-initiate. Amen? We fast to please God. We fast to seek the Lord's face. Yan po yung letter A mga kapatid. Letter B, fast in answer to God's call. Joel 1:13-15. Pakibuksan po na inyong mga Bible. Gird yourself and lament, you priest. Wail, you who minister before the altar. Come, lie all night in sackcloth. You who minister to my God, for the grain offering and the drink offering are withheld from the house of your God. Consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your God, and cry out to the Lord. Alas, for the day of the Lord is at hand. It shall come as a destruction from the Almighty. Amen. Ano pong sitwasyon dito mga kapatid nung sinabi ng Panginoon to sa bayan ng Diyos? Ito po yung time na sinakop ng iba't ibang bansa ang bayan ng Israel. Amen. Pag binasa niyo po yung mga previous verses, sabi, what the chewing locust left, the swarming locust has eaten. What the swarming locust has left, the crawling locust have eaten. What the crawling locust have left, the consuming locust have eaten. Sabi po dito basically, nagpalit-palit yung mga mananakmal na sumakop sa bayan ng Diyos. Sumisimbolo po sa iba't ibang bansa na sumakop doon sa bayan ng Diyos. Yung Assyrians, Babylonians, yung Mede, yung Persia. Iba't ibang bansa na parang tipaklong na inubos yung ani. Inubos yung pananim ng bayan ng Diyos. Ito po yung sitwasyon nun. It speaks of that time, mga kapatid, na yung the people of God suffered lots of setbacks. Amen? So, i-apply po natin sa ating mga buhay bilang mga cell group leaders. When you feel na bilang cell group leader, na yung mga members mo, yung mga subordinates mo mga kapatid, ay dumaan ng maraming setback mga kapatid, it is time to fast. Ito po yung tinuturo nitong letter B, na fast in answer to God's call. It is time to fast. Hindi pwedeng hayaan mo na dumaan ng setback yung iyong mga members at wala kang ginagawa bukod sa i-follow up sila. Minsan, yung follow up mga kapatid is not enough. Kasi minsan, inatake sila ng kaaway at may nagawa yung kaaway sa kanilang mga buhay na hindi natalian sila mga kapatid. At sabi ng Bible, this kind does not go except by prayer and fasting. Sabi ng Matthew 17 mga kapatid. Diba? So minsan, nagkaroon ng maraming problema yung mga member. Hindi sapat yung dalaw lang, kinakailangan mo ipag-pray at minsan kinakailangan mo pa ipag-fasting. Amen? Halimbawa, nanlamig sila sa pananampalataya. Di kaya, yung member mo nakailang absent sa church. Hindi nagpapakita, hindi nagpaparamdam. Di kaya yung cell member mo na may cell group na rin, napapabayaan niya yung cell group niya. Alam niyo, this situation calls for a fast. Amen? Hindi pwede magwalang bahala. Actually, God is the one who actually calls you to fast sa mga moment na ganito. Amen? Ang mga mabubuting cell group leader, mga kapatid, will fast and pray pag yung subordinates nila inatake ng kaaway at nakaranas ng setback. Amen ba dyan, mga kapatid? So, importante pala mga kapatid, yun isang purpose ng fasting. Kasi yun po yung context kasi ng binasa natin sa Joel. At ang fasting, mga kapatid, ay one of the prices to pay ng isang mabuting cell group leader. Gusto mo maging mabuting cell group leader? Kailangan marunong mag-fasting at mag-pray. Amen? In effect, mga kapatid, we cannot feast. Hindi mo ma-afford na mag-rejoice mabuti. Hindi mo ma-afford na mag-piesta. Kapag ka alam mo yung mga cell member mo ay inaatake ng kaaway. Pag alam mo na yung cell group members mo ay natatalo, anong gagawin mo? Mag-fasting ka. Tinatawag ka ng Panginoon na mag-fasting pag gano'n ang pangyayari sa iyong cell group. Amen? Ito pa isa sa mga purposes ng fasting, to pray for our members or subordinates na dumaan ng setback. Amen? So letter C, mga kapatid. Ano pong another purpose ng fasting? Fast to humble yourself before God.
Sabi mo na 1 Kings 21 verse 27. So it was when Ahab heard these words that he tore his clothes and put sackcloth on his body and fasted and lay in sackcloth and went about mourning. Alam niyo po kung ano nangyari dito sa passage of scripture na ito? Si Elijah, mga kapatid, nag-pronounce ng judgment kay Ahab. Pagkatapos ni Ahab, kamkamin at patayin yung may-ari ng vineyard na gusto niyang, na pinag-iimbutan niya. Si Nabal, tama ba? Nabat ba o Naboth. Sorry. Magkatunog. Inagaw niya yung vineyard nung kanyang kapitbahay at pinatay pa niya yung may-ari. Ngayon, mga kapatid, napuno na si Lord kasi bukod sa dinala niya sa idolatry yung bayan ng Diyos, dumating si Elijah at nag-prophesy kay Ahab. Sabi ni Elijah, kung paanong nilik ng mga aso yung dugo ni Naboth, ililik din ng mga aso yung dugo mo pag pinarusahan ka ng Panginoon. Tapos sabi ni Elijah, lahat ng lalaki sa lahi mo, uubusin. Na nangyari nung panahon ni Jehu, mga kapatid, na tupad yun. Hindi sa lifetime niya. Bakit hindi nangyari sa lifetime niya? Kasi nag-fasting si Elijah at humingi siya, nagpakumbaba siya sa harapan ng Panginoon. Isipin nyo, kahit na si Ahab ay punong-puno ng wickedness, tama yung response niya sa rebuke at judgment ng Panginoon. Nag-fasting siya. He tore his clothes and put on sackcloth. Amen? Ang nangyari, pinospone ni Lord yung judgment. Hindi nangyari sa kanyang lifetime. Nangyari sa lifetime ng kanyang anak. Yung pagkaubos ng lahat ng lahi ng tahanan ni Ahab, mga kapatid. Amen? Another purpose of fasting is to humble before God. God accepted this form of humbling from a notorious person. Isipin nyo, galing sa isang taong napakasama, nag-fasting siya, nag-humble siya sa pamamagitan ng fasting, tinanggap ni Lord yung humbling niya. How much more, mga kapatid, yung mga taong binanal ng Panginoon, yung mga anak niya, na tumanggap kay Jesus, walang iba kundi tayo, mga kapatid, mga born again. Pag nag-humble kay Lord, amen, hindi ba papakinggan ni Lord yon? Hindi ba mas tatanggapin ng Panginoon yung humbling na yon? Amen? Fasting, just like prayer, is humbling before God. It is like saying everything else doesn't matter, Lord. Pag nag-fasting ka, parang sinasabi mo, Lord, lahat ng mahalaga sa akin, sinasantabi ko. Kasi po, ang pagkain, mga kapatid, ay isa sa mga basic needs ng mga tao. Di ba? Pag nag-fasting ka, sinasabi mo kay Lord, Lord, ikaw po ang pinakakailangan ko. Nag-humble ka kay Lord in that way. At hindi ini-ignore ni Lord yung ganong humbling, yung ganong kind of humility. Amen? Bakit powerful ang fasting? Because it is humbling before God. It is humbling before God. Sabi po ng Bible sa James, di ba? Saka sa 1 Peter din, mga kapatid, sabi, humble yourselves. The Lord gives grace to the humble. Amen? Isang way ng pag-humble ay pag-fast, mga kapatid. At napaka-powerful ng pag-humble kay Lord. Napaka-powerful ng fasting dahil ito ay pag-humble sa harapan ng Panginoon. Pag nag-fasting ka, parang sinasabi mo kay Lord, Lord, I rely on you. Amen? Bakit? Bakit ka nagre-rely sa kalakasan ng Panginoon? Kasi pag nag-fasting ka, physically you're weak. Di ba? Hindi mo mapananganan yung sarili mong kalakasan kasi mahina ka pag nag-fast ka. Pero yung spirit mo malakas, kay Lord ka umaasa. Lord, sa strength mo po ako umaasa. Isang way ng humbling yun. Kaya powerful pala ang fasting dahil sa pag-humble. Amen? It is not about my strength, Lord. Pag nag-fasting ka, sinasabi mo sa Panginoon yon. So yun na isang purpose ng fasting, to humble yourself before the Lord. Amen? Letter D, mga kapatid. Fast to seek God's will. Fast to seek, saan na ba yan? Fast to seek God's will more fully. Mark 10:30-33. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second like it is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. So, mga kapatid, to love God above all, or to love God with all your heart, is to remove the distractions that pull us away from seeking God. Isa sa mga expression ng pag-ibig, mga kapatid, sa Panginoon. To remove the distraction, tatanggalin mo yung mga naglalayo sa'yo sa pag-seek kay Lord. Tama ba yun, mga kapatid? Yes, we can seek God through prayer without fasting. Pero, ibang klase, more fully.
sinisik mo si Lord more fully kapag may kasamang fasting and prayer mo. Kasi you remove some of the stimuli na nagdi-distract sa'yo pag ikaw ay nag-pray. At yun po yung pagkain. Madalas, or sometimes yun ay pagkain. Nag-fasting ka, nag-pray ka minsan, darating yung time ng tanghalian, hinto ka mag-pray para kumain. Di ba? Naabala yung prayer mo, naabala yung pagsik mo kay Lord. Pero pagka mahal mo si Lord, minsan may kinakailangan kang isang tabi. Kinakailangan mong isang tabi yung ibang stimulus. Remove some of the stimulus to be able to focus more sa presensya ng Panginoon. Amen. At yun nga po yung fasting. Ang fasting, mga kapatid, minsan ay pagkain. Minsan fasting refers to other things, mga kapatid, like social media, like fasting on your paggamit sa iyong mobile phone, mga kapatid. Meron po akong tita, nung nagkaroon ng fasting minsan sa church, hindi naman siya palakain talaga. Kumbaga sabi niya, parang ganun pa rin, mag-fasting ako hindi. Talaga namang hindi ako mahilig kumain. So ang gusto kong gawing fasting, mag-fast ako sa paggamit ng telepono. Kung gaano katagal nag-fasting sa church, hindi siya gumamit ng telepono. Ganun po yung ginawa ng isang tita ko. So, pag sinabi pong fasting, to seek the Lord's face more fully sa pamamagitan ng pag-remove ng mga stimuli na nagdi-distract sa atin para mapalapit kay Lord. Amen? Many times, or always, mga kapatid, we have to deny ourselves if we want to seek the Lord's face. Gusto mo hanapin yung mukha ng Panginoon, ibig sabihin, may i-deny mo yung sarili mo sa marami sa ibang mga bagay. We cannot seek God and pursue other things at the same time. Kinakailangan isantabi mo yung pagkain minsan. Isasantabi mo ibang mga nag-stimulate sa iyong buhay. Amen? Nagdi-distract sa iyong buhay. One way to deny ourselves para masik ang mukha ng Panginoon ay through fasting. Amen? Meron po akong isang church na alam na yung mga leaders nila, parang tayo mga kapatid na puro cell leader, ay nire-require nila na mag-fasting kada linggo. I mean, every week, 1 day a week. Napapurihin si Lord, hindi ganun ka-strict sila, Pastor Mon. At nire-require na mag-fasting 1 day every week yung mga cell group leaders. Pero ito po yung ginawa nila at pinrasper sila ng Panginoon. Kumikilos po si Lord. Actually, kumikilos din naman si Lord sa atin, mga kapatid. Pero ang gusto natin, mga kapatid, na mas malayang pagkilos ni Lord sa ating mga buhay, siguro, hindi natin nire-require, pero ini-encourage natin. Yung bawat leader, yung bawat cell group leader, mga kapatid, dito na mag-fasting once a week. Amen, kasama po ako doon. Talagang magabagong buhay tayo ngayong bagong taon, mga kapatid. Pinrasper sila ng Panginoon. Sana po dumating tayo sa ganun na automatic. Na meron talagang day of fasting mga cell leaders. Amen? Kasi sabi natin kanina, gusto mo maging successful na cell group leader, kasama yung fasting. There's a price to pay, mga kapatid. Amen? Letter E. Fast as a holy discipline for your soul. Fast as a holy discipline for your soul. Sa atin po, hindi nire-require, pero ini-encourage tayo na mag-fasting. Na-discipline yung ating mga physical na katawan. Amen, yung ating mga laman para maging mas tuned in tayo sa spirito, mga kapatid. Kasi kapag tayo po yung nag-fasting, hindi ka nakafocus doon sa gawa ng laman, sa pagkain, kasi po yun ay gawa ng laman actually. Mas focus po tayo sa spiritual na mga bagay, mga kapatid. Amen? Minsan po may narinig akong preaching from Pastor Jensen Franklin. Sabi niya, ang antidote daw para sa panlulupaypay spiritually ay fasting. Narinig niyo na po yan? Sabi niya, the cure for the at-ease disease ay fasting. Narinig niyo na po yan? Amen? Whenever you feel down, at napapray mo na, sasabi mo yung, Lord, why so downcast, O my soul? Di ba, na-quote minsan yung verse na yan, put your hope in God, in-encourage mo yung sarili mo. Yun daw yung perfect time na mag-fasting. Amen. Yun ang gamot sa panlulupaypay. Amen. Alam niyo, mga kapatid, yung bayan ng Diyos, bago sila pumasok sa Promised Land, yung pinakahuling kalaban nila, na binanggit sa Bible, bago sila pumasok ng Promised Land, pagpasok nila ng Promised Land, marami pa sila ibang kalaban. Pero bago sila pumasok ng Promised Land, yung pinakahuling kalaban nila ay si King Og. At si King Og, mga kapatid, dinescribe siya sa Bible, sa Numbers at sa Deuteronomy. Numbers 21:23 at Deuteronomy 3 verse 1. Ang description kay Haring Og, yung huling-huling kalaban ng bayang Israel, bago sila pumasok sa Promised Land, dinescribe yung kanyang malaking kama.
Ang sukat ng kama ay 6 feet yung lapad by 13.5 feet na haba. Sobrang laki niyang tao. Doble ng height ni Pastor Mon. Yung kama niya, sobrang laki, masarap matulog. Ang dinidepict nito mga kapatid, isa sa mga huling kalaban ng bayan ng Diyos, bago pumasok sa Promised Land at ma-experience ng tagumpay, ay yung spiritual slumber. Pagiging antukin spiritually, o pagiging nanlulupaypay. Amen? Ano pong gamot doon? Prayer and fasting. When you're feeling dry, as cell group leaders, one solution that you can do is to pray and fast. Ito pong another purpose ng fasting, mga kapatid. Binanggit natin kanina, doon sa letter B, di ba? Ang purpose ng fasting, hindi lang kapag ka may setback yung members mo. Dapat mag-fasting ka nun. Pero pag ikaw, naramdaman mo nangihina ka, ang solution, mga kapatid, mag-fasting ka. Pag fasting mo pa lang, pag lodo pa lang, pag umpisa mo pa lang ng fast, mga kapatid, pasok ka kagad sa spiritual na larangan. Amen? Kasi sinantabi mo yung mga physical na distractions. Amen? Prayer is good. It will sustain us with strength from the Lord. But fasting is more intense. Sabi po na salita ng Panginoon, Matthew 17:21, this kind does not go except by prayer and fasting. Amen? So balikan po natin yung 5 yon. Purpose of fasting, mga kapatid, to please God. Amen? Dapat ang motive natin i-please si Lord, hindi para magapayat, hindi para magdayat. Letter B, fast in answer to the call of God. Tinatawag ka ng Panginoon na mag-fasting pag dumaan yung members mo sa setback. Huwag tayong magpabaya, huwag tayong magwalang bahala. Umabsent yung cell group member mo ng mahabang panahon, hindi nagre-reply. Bukod sa i-follow up mo siya, mag-fasting ka. Kasi minsan, hindi kaya ng follow up, mga kapatid. Dahil spiritual ang pagkipaglaban, mga kapatid, kinakailangan talunin spiritually. Yung mga spirito na gusto silang i-down at gustong gambalain yung ating mga cell group members. Amen? Letter C, fast to humble yourself before God. Napakamakapangyarihan ng fasting kasi ang fasting ay pag-humble kay Lord. Para mo sinasabi kay Lord, Lord, I do not rely on my own strength, I rely on your strength. Amen. Nothing else matters, ikaw lang. Kaya po, napaka-powerful ng fasting. Amen. Letter D, mga kapatid, fast to seek the Lord's face more fully. Amen. Kinakailangan mong mag-fasting para matanggal yung mga distractions sa ating buhay. Kailangan mo minsang i-remove yung stimulus or stimuli sa ating mga buhay na nagdi-distract sa atin away from God. And letter E, fast as a holy discipline for the soul. Amen. And of course, mga kapatid, ang fasting should not be done without also feeding on the Word of God. Amen. Ito po yung susunod na part ng ating study. Prescriptions for studying the Scriptures as part of intercession. Sabi po natin kanina, kasama yung pagbabasa ng Bible, kasama yung meditation of the Word of God sa pag-intercede. Amen? Hindi lang po yung fasting, kundi yung Word of God. For our effective fast, we pray, we worship the Lord, and we also soak in the Word of God. Sabi po na isang lingkod ni Lord na aking napakinggan, hindi daw kompleto ang fasting kapag hindi ka nagbasa ng Word of God. Sabi niya, hindi lang ikaw basta hindi kakain physically. Yung time na hindi ka kakain physically, yung supposedly kakain ka at that time, kunyari, breakfast, lunch, and dinner, dapat sabayan mo ng kain spiritual. Instead na kumain ka ng physical na pagkain, magbasa ka ng Word of God during your fast. Yung time na dapat nakakain ka na kung hindi ka nag-fasting. Nakuha natin mga kapatid. Kunyari, fasting ka. Breakfast, instead na kakain ka ng breakfast mo ngayon, mag-breakfast ka ng Word of God. Yan po yung isang effective na fast, mga kapatid, kasama yung Word of God. Pag dumating yung tanghalian, instead na kumain ka ng physical na pagkain, dahil fasting ka, ang kakainin mo spiritual na pagkain. Amen? Lumalakas yung spirito, pati yung prayer ay nagiging stronger, mga kapatid. Amen? Nag-iiba yung source ng strength mo. Dati ang source ng strength mo ay physical na pagkain. Ang nagiging source ng strength mo, mga kapatid, na pupunta na sa spiritual na pagkain. Walang iba kundi ang Word of God. Amen? Napaka-importante po ng Word of God sa ating pag-fast kasi sa ating prayer, sa ating intercession. Amen? Kasi makapangyarihan po ang Word of God pag kinukote mo, lalo pag sa prayer time mo, sa intercession time mo. Amen? There is power in God's Word when you confess it in intercession.
But in order to do it, para magawa mo, makonfess mo yung Word of God habang nag-intercede ka, it is necessary first to have a good knowledge of it. Kahit kinakailangan familiar ka sa Word of God para ma-quote mo. Di ba? Kasi alam naman nag-pray ka, tapos biglang hinto ka muna. Tapos ano pong sabi ng Word mo, tapos i-quote mo, bubuksan mo. Dapat maganda yun, nasa puso mo na, naintindihan mo ng Word of God para hinugot mo yung sword mo mabilis na mabilis. Or hinugot mo yung spiritual na baril mo, 45 mo, mabilis na mabilis. Kasi kabisado mo yung Word of God nasa puso mo. Amen? Here are some ways of using the Bible to make your intercession more effective. Paano daw gamitin yung Word of God sa intercession? Letter A, mga kapatid, start your regular prayer times by reading God's Word. Alam nyo mga kapatid, minsan nag-pray tayo, wala kang revelation. So kinakailangan mag-start ka, magbasa ka ng Bible. Pero bago ka magbasa ng Bible, hingi mo muna yung tulong ni Holy Spirit. Holy Spirit, pwede pong pakipaliwanag sa akin yung word mo para maunawaan mo. Amen? At pag nag-pray ka, meron kang dalang revelation from the Word of God. Start your regular prayer time. Hindi pa po fasting yung pinag-uusapan dito ha. Dapat prayer time pa lang, mag-umpisa kang magbasa ng Bible. Palagi. Para tuwing mag-pray ka, may dala ka ng Word of God, may dala ka ng espada. Para habang nag-pray ka, ang nabubulay-bulay mo yung rima na Word of God. Hindi yung kung ano-ano mga bagay. Kaya napaganda sa totoo lang mga kapatid, mag-pray na maaga nang wala ka pa ibang ginagawa. At magbasa ka ng Bible bago ka mag-pray para ang tumatakbo sa isip mo habang nag-pray ka ay yung salita ng Panginoon, hindi yung mga gawain na kinakailangan mong gawin. Amen? Start your regular prayer times by reading God's Word. Amen? Apply what you read to your life. Kaya po napakalaga mga kapatid na tayo nag-journal, di ba, pag nagbasa ng Bible. Para alam mo yung i-apply mo. Matatandaan mo. Amen? Ay, pwede ko palang ipag-pray ito. Sa Acts, di ba, sabi nung disciples ang prayer nila, Lord, that you give us boldness pagkatapos sila i-persecute. That you give us boldness to declare your word. And that you bring signs and wonders kapag nag-preach kami. Pwede ko rin pala ipag-pray yun, Lord. Di ba pag nabasa mo yung naging rima sa'yo, pwede mo isama sa prayer. That you confirm the word preached with signs and wonders. Sabi po nila Pedro. Amen? So anong ginawa mo nung pinag-pray mo yun? In-apply mo yung word of God na nabasa mo. Amen? In-apply mo, Lord, gusto kong mangyari din sa akin yun. Nabigyan niyo po ako ng boldness at bigyan niyo po ng signs and wonders pag nag-pray ako. Amen? Letter C, make scripture passages yours during your devotions. Ano po ibig sabihin pag make the scripture passages yours during devotion? Minsan po nagbabasa tayo ng Bible, parang nagbabasa lang tayo ng kwento. Yun na yun. Pero minsan subukan natin magbasa ng Bible na i-appropriate mo sa sarili mo. Para sa akin, pwede ko bang i-apply sa sarili ko to? Although hindi lahat ng nabasa mo sa Word of God, pwede mo i-apply sa sarili mo. Ha? Halimbawa, nagbasa ka, si Judas, nagbikti. Hindi mo pwedeng apply sa sarili mo yon. Amen? Kinakailangan alamin mo yung context. Amen? Meron bang promise si Lord doon? Yung promise ba ni Lord doon, para lang sa Israelites o para sa lahat ng believer ni Jesus? Pag para sa lahat ng believer ni Jesus, pag yung kausap ni Lord ay maraming mga tao, mga believer niya, pwede rin sa akin yun. Amen, mga kapatid? Kapag nagpapakita ng character ng Panginoon, yung isang verse, mga kapatid, di para din sa iyo yun, hindi lang para sa mga Israelites yun. Kasi character ni Lord yung pinag-uusapan doon. Mabuti ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Amen. So make the scripture passages yours. Lord, sa akin din to. Kiniklaim ko din to yung Psalm 23. The Lord is my shepherd. Hindi, bakit? Si David lang ba yung tupa ni Lord? Tupa din ako ni Lord. We are the sheep of His pasture, sabi ng Psalm 100. Amen. Lahat tayo mananampalataya ni Lord ay tupa ng kanyang kawan. So atin din yung Psalm 23. Naingatan tayo ng Panginoon. Amen. So ganun po yung pag-apply ng scripture sa ating mga devotion, sa ating sarili. Para sa akin din po to Lord. Di kaya, nirebuke ni Lord yung isang anak niya. Hindi lang po yung blessing ang kiniklaim, ha? Minsan nagbasa ka, may nirebuke si Lord na anak niya sa Word of God. Tingnan mo yung sarili mong buhay, Lord, nire-rebuke mo rin ba ako? Kinakausap mo ba ako patungkol, gamit tong verse na to? Meron ka bang tinutumbok sa buhay ko? Kinakailangan ko bang maging mas focus sa inyo, mas humble, or kinakailangan ko bang mas maglingkod sa inyo ng higit kaysa dati? Kinakausap ba tayo ng Panginoon? Amen? Pati po yung mga ganong rebuke, mga kapatid, ay dapat ina-apply din po natin sa ating mga buhay. Make scripture passages yours during devotion. Bakit
Ba't kinakailangan mo i-personalize? Para pag nag-pray ka, dahil sanay kang i-personalize yung mga promises ng Panginoon, pwede mo ma-quote kapag nag-pray ka. Amen? Letter D, mga kapatid. Soak your mind in the Word to increase the faith that you have. Ang sabi po ng Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Dapat babad na babad yung kaisipan mo sa salita ng Panginoon pag nag-pray ka. Kasi kung ano yung pinagbabara ng iyong isip habang nag-pray ka, yan tumatakbo sa isip mo habang nag-pray ka, mga kapatid. Subukan mo na bago ka mag-pray. Mamaya pa naman ako mag-pray. Manonood muna ako ng isang ang tawag doon, isang episode ng Korean novela. Hindi na uso yung Korean novela ngayon, no? Ano mangyayari pag nag-pray ka? Naisip mo yung mga na-imagine mo yung mga napanood mo, di ba? Akala mo nag-intercede ka, pero pinag-intercede mo pala yung napanood mo. Kasi yun na iniisip mo. Amen. So, soak your mind in the Word of God para yan na may pag-pray mo. Amen. Kasi faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kung anong iniisip mo, kung anong tinitingnan mo, kung anong binubulay-bulay mo, yun ang magiging pananampalataya mo. Amen. Di ba lagi po sinasabi sa church, huwag kang makinig ng mga pagtuturo na hindi nagtuturo ng pananampalataya, nagtuturo na hindi na nagpapagaling si Lord, hindi na gumagawa ng himala. Kasi na mabubulay-bulay mo, yun ang magiging pananampalataya mo. Yun ang mangyayari sa buhay mo kapag yun ang pinapakinggan mo palagi. So makinig tayo ng maraming Word of God, mga promises ng Panginoon, nakapangyarihan ng Panginoon sa Kanyang salita. Para pag tayo nag-pray, punong-puno ka ng pananampalataya, mariremind ka, oo, kaya palang gawin ni Lord to. Oo, tapat pala ang Panginoon. Oo, magtatagumpay ako dito sa sitwasyon na to. Amen, kasi puno ka ng pangako ng Panginoon. Amen. Letter E, learn by heart the scripture verses that can be useful to you in prayer. Amen. Kunyari, kinakailangan mo mag-rebuke ng gawa ng kaaway, dapat kabisado mo yung yung 2 Corinthians 10 verse 4. Amen. Yung mga verses na kaparehas ng gano'n, mga kapatid, pwede mo ikot. Patungkol sa blood ni Jesus, patungkol sa kapangyarihan ng pangalan ni Lord, patungkol sa promises ng Panginoon na sabi ni Lord, whatsoever you ask in my name, He will give it to you, the Father will give it to you. Amen. Yung mga promises na gano'n, mga kapatid. Learn by heart. Yung mga pwede mo magamit. Para pag kinakailangan mo sa prayer, mahuhugot mo agad. Sabi nga natin parang 45, mabilis na hugot mo. Nabaril mo agad yung kaaway, yung diablo. Amen. Kasi kapag hindi mo kabisado yung scripture, para kang yung gunslinger ng bagal-bagal bumunot ng baril. Na-imagine yung mga kapatid, gunslinger na ang bagal bumunot ng baril na unahan ka ng kalaban. Dapat mabilis bumunot. Spiritual weapon kasi natin ang Word of God, ang sabi po ng Ephesians chapter 6. Amen. Sword of the Spirit yon. Amen. Letter G. Use the prayers and expressions of prayer in the scripture. For example, cleansing. Kunyari, nagre-repent ka, nagapalinis ka kay Lord, pwede mong gamitin yung verses patungkol doon. Halimbawa po yung Psalm 19 verse 12 to 13. Psalm 51 verse 1 to 10. Amen. Pwede mo ipag-pray. Pinapractice mong gamitin yung Word of God ngayon habang ikaw ay nag-pray. Yun ang ginagawa natin. Kapag ginagamit mo yung Word of God for cleansing, for repenting. Di ba? Sabi mo ng Psalm 19, 12 to 13, who can understand these errors? Cleanse me from secret faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and I shall be innocent of great transgression. Pinapractice mo yung sarili mong gamitin yung Word of God. Amen? Hindi lang po sa pag-repent or pagpapalinis kay Lord, kundi sa paghingi ng pagpapala kay Lord sa ating trabaho. Pwede mong basahin or gamitin yung Psalm 90 verse 16 to 17. Let your work appear to your servant and your glory to their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us and establish the work of our hands for us. Yes, establish the works of our hands. Pwede mong gamitin yung Word of God uli sa prayer ng pagpapala sa ating trabaho. Amen. Number 3 na halimbawa, fulfillment of God's Word. Pwede mong gamitin sa prayer yung 2 Samuel 7:26 to 28. So let your name be magnified forever, saying, the Lord of hosts is the God of Israel, and let the house of your servant David be established before you. For you, O Lord of hosts, God of Israel, have revealed this to your servant, saying, I will build you a house, therefore your servant has found it in his heart
to pray this prayer to you. And now, O Lord God, you are God, and your words are true, and you have promised this goodness to your servant. Amen. Na pwede mo i-promise na, pwede mo i-pray na matupad yung pangako ng Panginoon sa iyong buhay gamit itong mga verses na to. Amen. And you can also use the Word of God for divine guidance. Sabi po na Psalm 5:8, Psalm 25 verse 4 to 5, Psalm 31 verse 3. Ano po sabi ng Psalm 5:8? Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Make your way straight before my face. Sabi po ng Psalm 25, 4 to 5, show me your ways, O Lord, teach me your path. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. On you I wait all the day. Pwede po natin gamitin yon. For you are my rock and my fortress, therefore, for your name's sake, lead me and guide me. Amen? Ano pang ibang way para tayo po'y maging sanay gamitin yung Word of God sa intercession or sa fasting, sa pananalangin? Letter H, claim the promises of the Lord when you pray. Amen? Pwede natin i-claim yung promises ng Panginoon. Na si Lord ang mag-provide, si Lord ang healer. Amen? Si Holy Spirit ang great helper. Amen? Pwede po natin i-claim yung promises ng Panginoon. Letter I, use the scripture to rebuke Satan. Spiritual warfare is far more effective when we use the Word of God more. Powerful ang Word of God, mga kapatid, pag ginamit mo to rebuke the enemy. Si Lord Jesus po ay ginawa yon nung tinukso siya ng dyablo. Ang ginawa po ng Panginoon, kinote niya yung Word of God, tutuksuin siya ng dyablo. Sabi niya lagi, it is written. Amen? Man shall not live by bread alone. It is written, you shall not tempt the Lord your God. Amen? It is written, you shall only worship the Lord your God. Sabi po ng mga verses na kinote ng Panginoon, ano po nangyari? Natigilan si Satan. Amen? Use the scripture to rebuke Satan. Kasi ang scripture, mga kapatid, ay authoritative at hindi magbabago. Hindi pwedeng makipag-argue ang demonyo pagka yung Word of God ay kinote mo in prayer. Alam niyo po ba yun? Si Lord nagsabi nun eh. Hindi niya pwedeng kontrahin yun. Hindi niya pwedeng baliwalain yun. Si Lord ang nagsalita nun. Pag kinote mo, lumalabas sa bibig mo yung sword of the Spirit. Amen. Hindi niya pwedeng ignore yung Word of God. Conclusion, mga kapatid. Fasting and God's Word and intercession make effective and powerful weapons. So kasama po sa intercession yung Word of God. Kasama sa intercession yung fasting kung gusto natin mas maging effective. Tulungan tayo ng Panginoon at mag-resolve tayo sa ating mga buhay na maglaan ng panahon sa pag-fast every week. Amen? Or sabi po na assignment natin, pwedeng hindi weekly, pwedeng bi-monthly. Ibig sabihin, twice a month, mga kapatid. Or pwedeng monthly din. Isipin niyo, mga kapatid, pag ikaw ay nag-fasting ng once a week, sa loob ng isang taon, meron kang 52 days na nakapag-fasting ka. Sabi ng ibang lingkod ni Lord, talo mo pa yung nag-fasting ng 40 days, ng consecutive 40 days. Kasi pag nag-fasting ka na once a week, yung consecrated yung buong taon mo. Every week, biro mo nag-fast ka. Samantala kung nag-fast ka ng 40 days na consecutive, pag yung susunod na buwan and the month after that na hindi ka nag-fasting, paano na lang? Although meron pa rin effect yun. Pero maganda po yung all throughout the year, may interval nag-fasting ka. Ang tawag po doon ay fasted life. Sabi niyo, fasted life. Amen. So yun po ang challenge sa atin mga cell group leaders. Maglaan tayo ng fasting. Kung hindi mo kayang weekly, at least twice a month or once a month. Sino pong nagko-commit? Mag-fasting siya. Mag-set siya ng time. Mga cell group leader, hindi po natin lahat pino-force, mga kapatid. Kung hindi ka pa cell group leader, okay lang. Huwag kang mag-alala. Pero aspiring cell group leader ka, sumama ka na rin. Amen? Adopt a discipline of regular weekly by monthly or monthly fasting. Personal na fasting. Bukod doon sa pagyaya ni pastor na mag-fasting tayo this day or these days. Amen? Bukod sa fasting and Bible study natin, kailangan personal, tayo. Initiate personally. Put in writing the set time for this purpose and the reasons why they will do it, why you will do it. Amen? So ito po isang responsibility ng cell group leaders. So mag-fasting po tayo regularly. Amen? Amen? At naniniwala po ako maraming gagawing himala ang Panginoon sa ating mga cell groups. Naniniwala po ako yung mga pinag-pray natin ng mga breakthrough, biglang darating sa ating mga buhay. Amen? Kasi it's not by might, it's not by power, it's by the Spirit of the Lord pag nagtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Let's pray. Hallelujah, Lord. We worship you and we give you thanks, Lord. Tunay nga, Panginoon, na kayo po nagbibigay sa amin ng kalakasan, Lord God. Yung mga lakas po namin
physical, Panginoon, yung makakayahan namin, Panginoon, ay limitado. Pero Lord God, binigyan niyo po kami ng kapangyarihan ng isang napakalaking pribilehiyo na makipagniig sa iyo through prayer and fasting and Word of God. I pray, Panginoon, ito po i-take advantage namin bilang mga cell leaders at hindi lang po kami, Lord God, ma-contain sa mga regular, Panginoon, na responsibilities ng cell group leader, magturo, ganyan, mag-visit, mag-follow up, Lord God. Help us, Lord God, na gawin, Panginoon, ang aming duty sa cell group leader, Panginoon, na may kasama, Panginoon, na spiritual, Panginoon, atake. Help us, Lord, to be victorious, Lord. By your grace, Panginoon, alam po namin na ito po'y kakayanin namin, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat, Lord, sa mga inahanda mo na mabubuting bagay sa inyong mga anak. Ito pong panalangin namin sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.